by PH. Ayan po, magandang araw po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, meron na naman po tayong bagong re-reaksyonan o pag-uusapan. Ito ay patungkol sa mga nag-apply bilang maging ombudsman, no? Kasi po si Ombudsman Samuel Martires magre-retire na po siya o matatapos na po yung kanyang termino. So ang Judicial Bar Council ay tumugon na mungkahi na isama si Justice Secretary Boyeng Remulla, no, bilang kandidato sa ombudsman. Kasi umalis na nga si nag-retire na si Samuel Martires, no? Siya kasing yun ang dating ombudsman. So siyempre hanapan ng kapalit yan. So yun, nag-apply po si Boyeng Remulla, no? So bilang kapalit ni Samuel Martires. So lumalabas din ang pangalan ni isang attorney na si Annalisa Logan, no? Si Annalisa Logan na sinasabing siya ay malapit kay First Lady Lisa Marcos. Ayon sa ilang mga komentaryo, no? Posibleng gamitin ng ang ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng mga kaso. So siguro bibigyan siya ng maraming kaso. Yun, ganun po siguro ang ibig sabihin ng mga ibang nag-comment, no? So pero malinaw ang paninindigan ng JBC, no, na bukas at transparent ang proseso, no, kasama sa pagpipilian ng mga maestrado mula sa Korte Suprema gaya ni Justice Samuel Garland at retired Justice tulad ni Mario Lopez, no? Kaya panawagan sa mga netizen na suportahan, no, at patas at malayang pagpili ng susunod na ombudsman. So yun po, ito po pagpipilian ng sino. Marami po kasi nag-apply bilang ombudsman. Ito dalawa pa lang to na ito panig sa ngayong administrasyon, no? Itong dalawang to, si Logan at saka si Remulla. So ito po, panoorin po natin ang video ni General, si General Viewpoint. So yung hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at mag-like, mag-share. Sa ilalim po ng ating video meron na subscribe button. So yun po. So huwag niyo pong papatayin o aalis sa video to. Tapusin po natin ito. Sandali lang naman para malinawagan tayo. Tapos yun po, no. Kung meron po kayong i-comment, mag-comment na rin po kayo. Sige po. Ito na po. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Kipi Chu 49 minutes ago. Sabi niya, a reader sent me this. The Judicial Bar Council has replied to her email reply on the survey they sent out regarding which ombudsman we wanted for the job. Kaya huwag kayo magreklamo pag si Remulla ang kinuha kung di kayo nag-vote, ha?
So, kailangan nating mubutar pala. Okay, ito. Basahin ko itong inattach. Republic of the Philippines, Judicial and Bar Council, Manila, Office of the August 19, 2025. Dear Madam, this pertains to your email on 15 August 2025 opposing the application of Secretary of Justice Honorable Jesus Crispin Remulla for the position of Ombudsman Vice Honorable Samuel R. Martires. Please be informed, ito na, action kagad that the Judicial and Bar Council Chairperson and the officers of the GBC ex officio and regular members were provided a copy of your letter for their information and consideration. Likewise, we furnish Honorable Remulla with a copy thereof pursuant to Section 3, Rule 4 of the 2020 revised GBC rules. Thank you for your kind attention. Very truly yours. Ayun na. Nako, maganda pala yung maraming mag-vote. Ako gusto kong mag-vote sana, kailang hindi ko alam. Nawala na yung survey. May link noon, pinost ng Supreme Court, at yung mga marunong, yun ang nag-vote. Marami pa daw tinatanong doon eh. Ako hindi ako marunong. So kaya sa mga marunong, please lang, mag-vote kayo. Kasi ito, ang ganda, inaksyonan talaga. So kung maraming email o maraming magpadala na opposing the application of Secretary Remulla, baka may magagawa. Kasi nga, may kaso na siya doon. Wala pa namang dismissal. Kailan ba yung interview? I think September 2, 2025, 9 to 12 a.m. ang interview ni Secretary Boying Remulla sa GBC for Ombudsman. Kaya ako, manunod ako doon. So, ngayon is August 20 pa man lang. So, may pagkakataon pa tayo yung mga marurunong na mag-send ng email opposing the application of Secretary Remulla. So, yun po. Ayun po ang sabi ni General, shoutout General, yun daw, kailangan natin pala mag-email yung nakakaalam paano mag-email sa JBC. So, para makapagboto na tayo kung i-demand po natin kung bakit ayaw natin siguro ang iboto yung mga ibang nag-apply dyan sa bigalang ombudsman. So sana po yung dalawa, wag na nating iboto yun, si Logan at si Remulla. Sana ganun, yung ayaw nyo, para sana mapili yun talagang karapat dapat, walang pinapanigan. Ito lang, palagi kong nababasa yung mga post ni Mr. Rigoberto Tiglao. Makipagpostahan ako, sabi niya, ang next ombudsman or ombudswoman is not Remulla, but it's Attorney Annalisa Logan ang
yung sinasabi ko nga po, si Attorney Annalisa Logan, ay ito yung sinasabi nating malapit kay First Lady Marcos, no? Pero yung mga ibang detalye, hindi ko na masyadong alam. Pero tignan natin kung ano pa po. Baka meron nalalaman sa si si General Viewpoint. Anong tawag doon? Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Yun daw ang malamang na pipiliing ombudsman. Kasi yun daw ay malapit na malapit kay First Lady Lisa Marcos. Dahil yun ang unang recruit ni First Lady Lisa, Attorney Lisa Marcos, sa kanyang law office. So matagal na silang nagsama. So sa 17 applicants for ombudsman, 2 lang ang galing sa executive department. Itong si Secretary Rimulya at yun si Deputy Executive Secretary Annalisa Lugan. 2 lang sila. So yun po, no, na banggit niya, ang mga aplikante ay 17 applicant. So marami pa po yan. Ang alam ko, ang interview, yung sinabing interview yung para kay Remulla, halos pandulo na yon. Pero bago pa doon, yung mga ibang aplikante, mas mauna. Hindi ko lang po alam kung 2 aplikante sa isang araw. Parang alam ko, nakalimutan ko lang pero noon, ganun po yung nabasa ko, kung hindi ako nagkakamali, ganun po. So, kung gusto niyo pong panoorin, alam ko, i-televise naman po yun, no? Before that, i-update naman po tayo. Baka panood lang po kaya sa ating video para ma-update po tayo sa mga interview, no? So, lumalabas na hindi makakasigurado na maging ombudsman si Secretary Rimulya. Kaya lang kung ang mapili naman yung si Attorney Logan, sabi ni Mr. Tiglaw, uulanin daw ng kaso sa ombudsman si VP Sara. Yun ang nakikita ni Mr. Bobby Tiglaw. Kasi kung hindi nila kayang tanggalin si VP Sara through impeachment, ang next plan nila is dito, kasuhan si VP Sara ng kung ano-anong kaso sa ombudsman. Okay, so anyway, tayo naman mga taga-supporters ng mga Duterte, magdasal na lang po tayo na ang members naniniwala ako sa independence ng judiciary natin, itong Judicial and Bar Council, na kasi ano pa sila yun, sandali naniniwala ako sa independence ng Judicial and Bar Council. Kaya ang aking dalangin, yung 3 applicants na galing sa Supreme Court. Una si Justice Samuel Gerlan, active pa ngayon. Plus may 2 retired na Supreme Court Justice. Mario Lopez ata yung isa. Ito yung nakikita ko na shortlist na pipiliin ng Judicial and Bar Council na isasubmit sa Pangulo. Sana walang ma-exert na effort outside influence sa GBC, kasi nakikita ko yung transparency. Kasi humingi sila ng feedback pa netizens. Yun na, respond doon sa survey, plus ginawa pa nilang transparent ang interview para maipakita na wala silang pinapapuran. So yun po ang aking paniniwala na magkakaroon tayo ng isang patas na ombudsman.
Yun. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. So yun po, maraming salamat sa inyong video, General Viewpoint. Shoutout sa iyo. Yun po, huwag niyo pong kalimutan, no? Ano po tayo sa ating mga susunod na video. Tatalakayin po natin lahat yan, no? Lalo na yung para sa ombudsman, para hindi po natin tatantanan. So maraming pong salamat sa inyong pagtangkilik sa ating munting channel. So yun po, maraming salamat ulit. Don't forget to subscribe, like and share. God bless.